Bakit may mga taong hindi mo naman nakikitang pagod o abala sa trabaho, pero ang buhay nila ay laging maayos at sagana? Samantalang may mga tao namang araw-gabi kumakayod, halos walang pahinga pero kapos pa rin. Saan ba talaga nagmumula ang problema? Isipin mo ang isang asnong paikot ng paikot sa gilingan ng bigas, buong araw itong nagsusumikap. Paglapit ng amo, tinapik niya ang likod nito at sabi, "Kung wala ka, wala tayong makakain. Sige, magpursige ka pa. Sa katapusan may reward ka." Nakangiti ang asno, masaya pa sa bata, kaya lalo nitong pinabilis ang takbo. Sa gabi, habang masaya ang pamilya ng amo sa hapunan, sabi ng ama sa mga anak niya, "Tandaan ninyo, paglaki ninyo, huwag kayong maging tulad ng asnong iyon. Huwag ninyong ubusin ang buong buhay ninyo, kakagiling ng bigas. Alamin ninyo kung paano gumagana ang mundo." Samantala ang asno, pagod na pagod, ngumumuya ng mais at ibinulong sa anak niyang asno, "Paglaki mo, ibibigay kita sa pamilyang ito. Napakagandang trabaho ito, anak." Simple ang kwento, pero tinatamaan ka sa tapat na katotohanan. Ang 99% ng tao sa mundo ay nagpapakahirap magtrabaho pero kulang sa pag-unawa, at sila ang nagtataguyod sa 1% na marunong tumingin sa totoong sistema. Ang pinakamalaking pangarap ng karamihan ay maging bahagi ng makinang nagpapatakbo ng lipunan, habang ang 1% ay komportableng nabubuhay. At para manatili sila sa itaas, gumawa sila ng mga patakaran para kontrolin ang nakararami. Kung sapat ang sipag para yumaman, bakit ilang henerasyon na ang magsasaka pero hirap pa rin? Kung sapat ang trabaho, bakit kailangan pang magpuyat ang manggagawa kapalit ng perang kulang pa? Malinaw ang sagot, hindi ka yayaman kung trabaho lang ang alam mo. Kailangan mong baguhin ang pananaw, palitan ang luma mong pag-unawa para makaalis ka sa paikot-ikot na gilingang katulad ng kwento ng asno. Ang taong matalino, simple lang ang ginagawa pero napapakinabangan ang bawat pagkakataon. At may gusto akong ibahagi sa iyo na totoong sikreto. Hindi mo kailangang puwersahin ang sarili mong magtipid. Hindi mo kailangang sumugal sa stocks o investments. Kahit inuubos mo ang sahod mo buwan-buwan, kahit may utang ka sa credit card, kaya mo pa rin kumita ng daan-daang libong piso bago matapos ang taon. Kaya ko sinasabi, kahit mapuyat ka, ang pagsusumikap ay hindi sapat para yumaman. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang araw-araw nagtatrabaho ng husto pero nananatiling kapos. Sabi ng bilyonaryong si Rockefeller, hindi sapat ang pagsisikap para mabago ang kapalaran. Kailangan mong maunawaan at gamitin ang tamang mga financial leverage para ang pera ay magpalago ng pera. Ang unang leverage ay mga bonds. Hindi inilalagay ng mayayaman ang pera sa bangko. Inilalagay nila ito sa mga bonds para kumita ng interes buwan-buwan kahit hindi sila nagtatrabaho. Ligtas, simple, at nagbibigay ng matatag na cash flow. Ang ikalawang leverage ay mga sistema. Ang mahihirap ay nagtatrabaho ayon sa oras. Ang mayayaman ay gumagawa ng sistema na kumikita 24 sa 7 araw kahit natutulog sila. Kapag natutunan mong paano patakbuhin ang pera sa pamamagitan ng mga proseso at modelo, hindi ka na kailangang gumamit ng lakas araw-araw. Ang ikatlong leverage ay pera ng ibang tao. Hindi mo kailangang magkaroon ng malaking kapital para magsimula. Ang tunay na mayayaman ay marunong gumamit ng pondo mula sa bangko, investors o partners para makalikha ng kita. Hindi nila ginagamit ang sarili nilang pera. Ginagamit nila ang pera ng iba para magbuo ng yaman. Ang ikaapat na leverage ay cash flow. Ang mahihirap ay habol ang mabilis na tubo, pero ang mayayaman ay namumuhunan sa mga asset na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita gaya ng bonds, paupahang ari-arian o maliit na negosyo. Dahil ang tuloy-tuloy na cash flow ang nagbibigay ng pangmatagalang yaman, hindi ang biglaang swerte. Napansin nyo ba, mga Chinese dito pumupunta para magnegosyo? Mga Bombay dito rin, mga Koreano ganun din, mga Hapon same story. Iba't ibang lahi, Pilipinas ang pinipili para magnegosyo. Pero tayong mga Pinoy, umaalis ng bansa para magtrabaho. Mapapatanong ka talaga eh, may mali ba? May narinig akong storya dati na sabi ng Chinese, dito sa Pilipinas maraming pera. Napaisip ako, totoo nga naman. Ang problema, hindi tayo tinuruan maghanap ng pera, tinuruan tayong magtrabaho para sa pera. Lumaki tayo na ang sabi, anak, mag-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Sa school, ganun din ang turo, empleyado mindset, hindi negosyo mindset. Kaya tanong lang, sino ba kadalasan ang may malaking bahay,
kotse at ipon, empleyado. O negosyante, ang masakit na katotohanan, yung perang hinahabol natin sa abroad, nandito lang din pala sa Pilipinas. Kailangan lang ibang pananaw, ibang diskarte at ibang lakas ng loob. Hindi trabaho lang ang sagot. Minsan negosyo ang kulang sa isip natin.